Nakakaawang tingnan si Jordan, parang wala siyang laban kay Diego. Napaiyak siya na malakas sa makitang kalagayan ni Jordan ngayon, pero wala talaga siyang magawa para mapigilan si Diego. Ang tanging ginagawa lang niya ay ang paghila sa laylay ng t-shirt na suot nito na parang wala pa ring talab. Pinagsuntok-suntok muli ni Diego si Jordan na ngayon nakahiga na sa sahig. She is only mine. Matigas pang sabi nito habang patuloy pa rin sa pagsuntok-suntok kay Jordan. Tama na, Diego. Napaiyak na siya habang hinihilang lilayan ng damit nito. Pinagdasal niya talaga na magising ang mga kasamahan niyang kasambahay sa loob ng mansyon, pero wala kahit ni isang lumapit sa kanila. She's only mine? Matigas na sabi nito habang patuloy pa rin sa pagsuntok kay Jordan. Natakot na rin siya at baka mapatay niyang lalaki. Diego, tama na, please. Maawa ka kay Jordan. Napalakas na rin ang sabi niya. Naawa talaga siya kay Jordan. Ang gusto lang naman ito ay maging magkaibigan sila. Diego, please. Muli niyang sambit pero patuloy pa rin to sa ginagawa kaya mabilis niyang niyakap ang lalaki sa likuran nito. Diego, please tumigil ka. Napaiyak na rin siya sa nangyari. Lalo pa na makita niya ang dugo ang mukha at katawan ni Jordan. Hindi niya na to makilala. Mabuti na lang napahinto si Diego sa pagsusuntok sa lalaki. Tama na, please. Nabasag na rin ang boses niya. Takot siya sa nangyari at naaawa rin siya kay Jordan. Natatakot din siya sa naging halimaw na Diego ngayon. Takot na takot siya. Tama na, tumigil ka na. Muling sambit niya habang nakayakap sa likod ng lalaki. Tumigil din to at unti-unti ring nawawala ang galit sa mukha nito. Binuklat nito ang kamay niya na nakayakap sa likod nito. Pero hindi niya hinayaan kaya't mas sinigpitan niya pang pagkakayakap dito. Takot siya na baka ano pa ang sunod na mangyayari. Pero dahil malakas ito ay nakuha nito ang kamay niya na nakayakap sa likod nito. Tama na, pakiusap. Sabi niya ulit habang umiiyak. Baka susuntukin na naman ulit nito si Jordan. Baka hindi ito titigil. Baka mapatay niya si Jordan. Humarap to sa kanya at pinahira ng luha sa mata niya gamit ang nagdurugo nitong kamay. Pero patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Takot na takot talaga siya. Ano bang dahilan ng sobrang pagkagalit nito? Shh! Hush now, I'm sorry. Pinahiran mo rin nito ang mga luhang dumadaloy sa mukha niya. Nandito sila ngayon sa ospital matapos ng pangyayaring yon. Mabuti na lamang at nakumbinsi niya si Diego na dalhin ang walang malay na Jordan sa ospital. Awang-awa siya sa kalagayan ngayon ni Jordan. Hindi na halos makilala ang mukha nito. Nais niya sanang pagsabihan at pagalitan si Diego pero natatakot siya na baka mapagalitan na naman siya nito. Nakaupo siya ngayon sa labas ng kwarto na pinaglalagyan ni Jordan. Kaharap niya naman sa isa pang upuan doon si Diego. Seryoso pa rin to at walang bahid ng konsensya ang makikita sa mukha nito. Nakaramdam din siya ng inip at antok habang naghihintay ang mga doktor sa loob na ginagamot ang mga sugat ni Jordan galing sa mga kamao ni Diego. Buti na lang talaga at kahit galit to kanina, nakumbinsi niya pa rin tong dalhin si Jordan sa ospital. Hindi pa naman niya alam kung saan hihingi ng tulong. Nakaramdam siya ng paghigpit ng seradura doon sa loob ng kwarto at lumabas doon ang lalaking doktor. Kamusta po siya? How is he, Doc? Naunahan siya ni Diego. For now, grabe ang mga sugat na natamo niya. Kailangan niya lang ng pahinga hanggang sa gumaling na ang mga ito. Paliwanag ng doktor. Okay, yun lang ang naging sagot ni Diego sa doktor. Pwede na po ba namin bisitahin siya, Doc? Pagsabat naman niya. Yes, huwag niyo lang munang pagagalawin. Baka lumala ang mga sugat nito. Like I said kanina, he only needs rest. Napatango naman siya dito. I will get going, sabi pa nito. Sige Doc, maraming salamat. Tsaka naman ang pag-alis ng doktor sa gawin nila. Mabilis naman siyang pumunta doon sa pinto ng kwarto na pinaglagyan ni Jordan. Hindi ka na ba papasok, Diego? Baling niya kay Diego na ngayon nakaupo lamang sa labas. Tss! Naging sabi lang nito saka tumayo at lumapit sa gawin niya. Nauna siyang pumasok doon sa kwarto at bumungad naman doon ang nakadextrose at puno ng band-aid na si Jordan. May maring na ba ito? Lumapit siya rito. Jordan? What the shit is this? Why am I here? Mahinang sabi nito na halata sa boses ang pagkatamlay. Mabuti na lang talaga at may malay na ito. Wala kang malay kanina kaya napagdesisyon na namin na dalhin ka rito. Paliwanag niya rito. Tss, malayo lang to sa bituka. This doesn't hurt at all.
May pa-this doesn't hurt at all pa talaga ito, kahit halatang halata ang matamlay na boses nito. Sana lang talaga humingi na ito ng tawad. Why are you still alive? Naging sabi lamang nito. Diego! Naging sita niya rito. Okay lang, Ivana. Kaya ko naman, don't worry about me and us. Naging sabi naman ni Jordan sa likod niya. Para sa kanya, hindi talaga po pwede na ito lang palagi ang umaantindi kay Diego. Tinignan niya naman si Diego. Wala pa rin talagang bahid ng konsensya sa mukha nito. Di ba rin na lang? Hindi na lang ito papansinin? May bago ba sa asal at ugali niya? Nakaramdam din siya ng kaunting disappointment para dito. Akala niya na ba nagbago na to ng konti? Umuwi na kayo, Ivana. Baka mag-alala ang nanay mo sa mansyon ni na Diego. I'm fine here, sabi ni Jordan. Hindi pwede. Kailangan mo ng bantay dito? I am not a kid, Ivana. Kahit na, wala ka pa rin sa mabuting kalagayan. Rason niya rito. Kaya niya ang sarili niya, Ivana. Let's go. Sabat naman ni Diego. Sa likod niya, nakaramdam siya ng ines para dito. Hindi niya ba nakita ang kalagayan ni Jordan ngayon dahil sa mga pinagagawa niya? Hinarap niya ito. Diego, nagpakawala siya ng malalim mabuntong hininga. Alam kong wala ako sa posisyon na sabihin to sa iyo. Mainis ka man sa akin o hindi, pero hihilingin ko na sana pakinggan mo ko. Hindi tamang saktan mong isang tao nung wala kang dahilan. O kahit nga may dahilan ka pa, hindi birong masaktan ng pisikal at pati na rin ang damdamin nila. Tao lang tayong nakakaramdam din ng sakit, kaya't sana naman iwasan mo ring sakta ng ibang tao, lalo na kung wala nga silang ginagawang masama sa'yo. The shit? Huwag mo sanang hihintayin na bumalik sa'yo ang ginawa mo. Hinihiling ko na sana hindi mo masamain ang sinasabi ko. Kung gusto mong iwan siya, edi umalis ka. Kung wala kang konsensya, hindi ka man lang mahihingi ng tawad sa ginawa mo? Kahit tawad man lang. Mahinang sabi pa niya. Di na rin kasi tama pa ang ginagawa niya. Nakakasakit na kasi siya ng tao na ang hiling sana ay maging mabuti lamang ang relasyon nila. Akala niya talaga nagbago ng konti si Diego pero mali pala siya. Tahimik lamang ito at hindi sumagot sa sinabi niya. Alam niya na kasalalay dito ang trabaho niya. Maaaring ipatanggal siya nito pati na rin ang nanay niya. Pero sana hindi talaga nito idamay ang trabaho niya. Nagsasabi lang naman siya ng katotohanan at na makakapabuti sa kanya. Huwag mong galitin yan, Ivana. Baka bugbugin ka rin yan. Bakla pa naman ang pumapatol sa babae. Nagawa pa talaga nitong magbiro kahit na ang tamlay na ng boses nito. Pero kahit sa biro nito, hindi pa rin nawala ang nararamdaman niyang inis para kay Diego. Shut up, Jordan. Do you want me to beat you up again? Sabi nito at halatang inis na naman ito. Baka magalit na naman ulit to at susuntokin na naman muli si Jordan. Baka matuluyan pa ito. Diego! Saway na naman niyang muli dito. Pero tinignan lang siya na masama nito. Lumapit to sa kanya at saka hinawakan ng braso niya paalis sa kwarto. Pilit niyang kumawala mula sa hawak nito pero mas malakas pa ito sa kanya. Siya naman ang isunod na susuntokin ng lalaki. Patay na talaga. Hindi malabo na mangyari yon lalo na't pinagsalitian niya na masungit ang amo nila. Kakayanin kaya ng katawan niya ang kamao ng lalaki? Nandito na sila sa labas ng kwarto na kinilalagyan ni Jordan. Hawak pa rin ito ang kabay niya na walang planong bitawan ng mga ito. Diego, ano ba? Bakit mo ba ako hinihila? Naging sabi niya rito. Ngunit labis siyang kinabahan nang humarap ito sa kanya. Madilim at galit ang aura nito. Babalik na tayo sa mansyon, Ivana. Malalim ng gabi. Diego, si Jordan. Wala pa siya sa mabuting kalagayan, hindi pa siya po pwedeng iwan doon. Kita niya naman ang iritadong mukha nito. Sang-ayon talaga siya sa sinabi ni Jordan na nasaan kay Diego ang problema kung bakit parati sila nag-aaway. He is not a kid anymore, Ivana. Tila iritadong boses nito. Ganito na lang, kung gusto mo na talagang bumalik sa mansyon, ikaw na lang. Iwan mo na lang ako dito. Bukas ng umaga na lang ako uuwi. Kahit di sabihin ni Jordan sa kanila, ramdam niya, nahihirapan to sa kalagayan niya. Hindi biro ang mga pasa at sugat na natamo niya. No buts, Ivana. We are going back to the mansion. Hinila naman na siya nito ulit pero mabilis niyang kinuha ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Labis siya nakaramdam na sobrang inis sa salitang binitawan nito.
Hindi ba to nakikinig sa mga sinasabi ng iba? Ang gusto ba nito ang parating nasusunod? Pwes, hindi niya nahahayaan pa na mangyari ito ngayon. Hindi ka ba marunong makinig sa sinabi ng iba? Diego, ha? Ang sabi ko kanina, bumalik ka kung gusto mo nang bumalik. Hindi lahat ng tao ayon sa gusto mo, kaya't sana naman, maintindihan mo yon? May halong inis na rin sa boses niya. Mabuti na lang talaga at walang tao rito. Magtataka talaga mga tao. Are you angry to me, Ivana? Tanong ito kahit obvious naman talaga na inis siya rito. Nakalimutan niyang amo niya rin pala ito dahil sa inis na nararamdaman niya para sa lalaki. Sa tingin mo, tell me, do you like Jordan? Bakit sobrang nag-aalala ka sa kanya? Nagulat naman siya sa naging tanong nito. Malasakit sa kapwa ang tawag doon, Diego, at hindi pagkagusto. Hindi siya makapaniwala sa naging tanong nito. At kung gusto ko man siya o hindi, wala ka ng paki doon. Amo lang kita pero hindi mo pagmamayari ang buhay ko. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit di niya napigilan na lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya? May I remind you, Ivana, I don't like sharing what I like. Mahinang pagkakasabi nito pero iba ang pagkasabi noon. Nakakatakot to pakinggan kahit na hindi niya maintindihan ang gustong ipahiwatig nito. Ha? Naguguluhan naman niyang sambit. Lumihis ba ito sa usapan? Always keep that on your mind, Ivana. Kahit pa palagi niyang aalalahanin yon, hindi pa rin naman niya alam ang ibig sabihin nito. Basta, ikaw lang ang bumalik sa mansyon kung yun ang gusto mo. Sabi niya at saka tumalikod dito. Balak niya sana bumalik sa kwartong pinaglalagyan ni Jordan, pero hinawakan naman muli ni Diego ang kamay niya. Ano ba? Talagang iniinis talaga siya nito. You are a hard-headed woman. Muli niyang pinaharap ito. Okay, fine. Ano bang gagawin ko para pumayag kang bumalik sa mansyon? Humingi ka ng tawad kay Jordan sa nagawa mo sa kanya. Yun lang. Imposible naman sigurong humingi ito ng tawad kay Jordan sa ugali nito pero sana naman bigyan ito ng kahit 1% lamang para maging posible ito. What? Why would I apologize to that dumb ass? Iritado muling sabi pa nito. Dahil sa ginawa mong pambubugbog sa kanya, humingi ka ng tawad sa kanya. Okay, fine. Nagulat siya sa naging sagot nito. Pero siguraduhin mong babalik ka kasama ko sa mansyon pagkatapos. Parang may nangyayaring milagro sa sinabi nito. Ay, oo nga pala. Pinaghusgahan niya palang lalaki. Nakalimutan niyang ilang beses na rin pala itong nagsorry sa kanya. Nakalimutan niya na ang bagay na yon dahil na rin siguro sa pagkataranta niya sa nangyaring suntukan kanina. Sige, eto na ba ang tsansa nilang magkabati? Nakaramdam siya ng konting saya pag naiisip iyon. Sana naman magkabati na sila. Siya na mismo ang nanghila sa lalaki pabalik sa kwarto ni Jordan. Bumungad sa kanila ang gulat na mukha ni Jordan habang nakatitig sa kanilang dalawa. Nagtataka siguro bakit sila bumalik. Jordan, may sasabihin sa'yo si Diego? Sinenyasan niya naman si Diego na lumapit sa gawin ni Jordan. Ang alin, Ivana? Mahinang sabi nito sa kanya. Basta may sasabihin siya sa'yo. Tanging sagot niya lamang dito. Narinig niyang tss si Diego doon sa likod niya. Hindi pa ba ito lalapit kay Jordan? Kaya naman lumapit siya sa gawin nito at unti-unti, hinila papunta sa nakahigang si Jordan sa kama ng ospital. Sige na, sabi niya rito, nang malapit na ito sa gawin ni Jordan. Magkakabati na sila. Ito na ang pinakihintay ni Jordan. May malaking posibilidad ngayon na maging malapit na sila sa isa't isa. Jordan, why are you still breathing? Shit you, Diego. Akala niya ba hihingi nito ng tawad? Nangiinis ba to? Diego! Saway niya naman dito kaya't napatingin naman to sa kanya. Sinamaan niya naman to ng tingin. Okay, fine. Tila napilitan pa nitong sabi. Sabihin mo na kasi ang gusto mong sabihin, Diego. Ang dami mo pang satsat. I'm sorry. Naging sabi nito at saka tumalikod kay Jordan at tinawakan ng kamay niya at tinila pa palabas ng silid. Yun lang. Wala na nga siyang naramdamang emosyon sa salitang binitawan nito. Akala pa naman ni Ivana ay magkakabatian na sila. Para lang namang napilitan si Diego. Yun lang yon, Diego? Naging tanong niya habang hila siya nito. Yun ang kasunduan natin, baby. Just simply say sorry then done. Now let's go back to the mansion. Akala pa naman niya may magaganap na magandang kasaysayan sa buhay nila. Hindi pa talaga siguro ngayon ang tamang panahon na yon.